pagpapakita hatid sa atin ay pag-asa. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nasa ika-4 na linggo pagkaraan ng Epifanya. Lumayo sa mga tao na nagdudulot ng masama sa iyo. Ganito ang katangiang ipinimalas ni Jesus. Siya ay lumayo sa mga tao na naghahangal hindi maganda sa kanya. Ito ay isang magandang aral sa ating buhay na hindi lahat ay ating pagkatulan bagkos minsan ang lumayo ay sapat na upang ipakita ang ating pagiging tunay na Kristiyano. Natuto sa tulong ni Kristo ukol sa pagkapwa sa buhay na ito. Ihanda natin ang ating mga sarili sa pagsisimula ng banal na misa. Isama din po natin sa ating panalangin ang mga diliwang at magdiliwang na kanilang kaarawan na sina Eden Manalo Jr., Timothy Mayuga, Jerome Pasadilla, Janelle Canya, Renz R.D. Andrada, Francisco de los Santos, Salud Candelaria at Joel Fegaray. Magsitayo po tayo lahat at ating pong awitin ang pambungad na awit. Mapanginging Diyos, lahat ng puso ay nakayag sa iyo, lahat ng nasa pangarin na babatid mo, at walang lihim na narinig sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo, upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat na maburi sa iyong banal na pangalan, sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos na ang buong puso, ng buong isip at ng buong lakas, at ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay napapaloob ang buong utosan at ang mga katuruan ng mga propeta. Magsiluhod ko. Ating kong pagsisihan ang ating mga magsasala sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Kami mong pisar sa iyong Diyos na mapangyarihan sa lahat ng mga sakto sa isa't isa, na kami nakasalanan sa aming naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa at sa balikan naming gawin, at ito'y sarili naming kamalian. Kaya sinasama namin sa iyo sa kawaan kami, At sa lahat ng mga santo, ay manalangin kami sa iyo, Panginoon Diyos. Amen. Kawan kayo mapangyarihan Diyos, patawarin kayo sa inyong mga kasalanan at katubayan sa buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang luwalhati sa Diyos sa kalitasan. Ang Panginoon ay sumainyo. at sumainyo. Tayo manalangin. Mapaglingap naming Ama, dakila ka at kamanghamangha sa iyong mga nilikha. Isinasamo namin sa iyo na linisin mo ang aming mga puso upang pagharihan ito.
ng iyong darisay na pag-ibig. Turuan itong lumayo sa mga tao ang hangad ay madugisan ang aming kaluluwa at maging alipin ng pagkakamali. Ating isama sa ating mga panalangin ng ating mga kapatid na magdiriwang ng karanggaruan na sina Eldin Manalo Jr., Timothy Di Mayuga, Jerome Pasitilia, Janine Ricanya, Richard G. Andrada, Francisco de los Santos, Joel Piergalan, Saludis Candelaria. Nawa, Panginoon, itong iyong mga anak na magdiriwang ng kanagkaruan, patuloy mo pagpalain at ipagkalubang mabiyaya upang sa gayon o Diyos, mapuspos na yung kalakasan, kagalakan at kasaganaan ng buhay sa ngayon. Amin din dinadalangin itong Panginoon, tumamang mga kapatid na may garamdaman, namin na may nagawang situro, Rizal Luis, Padre Miguel Dito, at Monsignor Roberto Reyes. Igawan mo po sa kanila, O Diyos, ang kalakasan, kagalingan akong patuloy sa iyo, mga kapatid ko. Amin din inalaanan itong aming mga kapatid na sa mga kabilang buhay na, lalo-lalo na ng Sergio Elizabeth, Edwin Manalo, Dominica Ricanya, Dolly Ricanya, at Merly Ricanya. Nawa, Panginoon Diyos, ipagalaman sa kanila ang buhay na wala na yan. Kaya patuloy ko po na langit may pagpapasalamat, lalo na higit sa aming mga kapatid na naglilingkod sa iyo sa iyong simbahan. Ang first sa limas po, igawan mo sa kanila, O Diyos, ang mga pagpapalag biyaya, kung may kalagasan, kagalakan at kasaganaan sa paglilingkod sa iyo at sa iyong simbahan. Ang lahat ng hindi aming dalangin sa pamagitan ni Kristo naming Panginoon, na buhay na gamay at sama mo at ang banal na Espiritu, iisang Diyos, ngayon at pagpapailanman. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang mga pagsalita. Ipinahayag ng iniyak ang kwento na pagtawag ng Panginoon sa kanya, sa kabila ng kanyang murang edad. Halina't pakinggan natin ang unang pagsalita. Ang unang pagbasa mula sa limang tipan ay hango sa aklat ng Propeta Jeremiah, unang kabanata na nagsisimula sa ikapat ng talata hanggang ikasampu. Sinabi sa akin ng Panginoon, pinili na kita bago ka ipag-ibig upang maging propeta sa lahat ng bansa. Sinabi din naman, Panginoon, hindi po ako marunong magsalita, bata pa po ako. Subalit sinabi niya sa akin, huwag mong sabihin bata ka, isinubo kita kaya't pumayo ka. Ipahayag mo sa lahat ang aming ikot ko sa iyo. Huwag mo silang kakatakutan, pagkat ako isa sa iyo at iingatan kita. Ako, Panginoon, ang nagsabi nito. Pagkatapos, inuulat ng Panginoon ang kanyang bisig, hinipo ang mga labi ko at sinabi, Hayan, ibinigay ko sa iyo ang dapat mong sabihin. Ibinigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihan sa mga bansa at mga kaharian. Sila'y bunutin at ibagsak, lipulin at iwasak, ibangon at itindig ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
Ipinababatid ni San Pablo sa mga taga-Korinto ang pag-ibig ng halagang sarili na dapat tinataglay ng isang tao. Halina't pakinggan natin ang ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa mula sa Bagong Tipan ay hamon sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, nasa 13 kabanata, nagsisimula sa unang talata hanggang 13. Mga kapatid, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at mga anghel, kung wala man akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw o pampiang na tumataginti. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat napalilipat ko ang mga bundok. Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig. Walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi nananaglili, nagmamapuli o nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtalim sa kapwa. Hindi nito ikatutuwa ang gawang masama, ngunit ikagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang maghayag ng salita ng Diyos. Titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi palubos ang ating kaalaman at kakayahan sa paghahayag ng salita ng Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Noong ako'y bata pa, nagsalita ako, nag-iisip, nangangatwiran tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit, darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito. Tulad ng pagkilala sa akin ng Diyos, ang tatlong ito ay nananatili. Ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Magsitayo po lahat bilang pagbigay galang sa banalay ng
Ang Panginoon ay sumainyo. Ang banal na Ebanghelyo na kay San Lucas sa Kabanata 4, nagsimula sa talata 16 at talata 21 hanggang talata 30. Sa iyo, Panginoong Hesus Kristo. Umalis si Jesus sa Nazaret na kanyang nilikhan. Gaya ng kanyang ginagawian, pumasok siya sa sinaguga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa. At sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nagiginig kayo. Pinupuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaan ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang nabalitaan namin ginawa mo sa Capernaum. At nagpatuloy sa pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propitang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias. Nang hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati, at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kaninuman sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinabi-dami ng mga kitungin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Si Naaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ang nasa sinaguga ng marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulit sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Papuri sa iyo, Panginoong Hesus Kristo.